But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Di ba? Nakakalungkot isipin. Mayor, for the record, ang sa tingin niyo ang mastermind dito si Saldico? Breaking news mga kabisdak, tinukoy na po ni Mayor Magalong ang mastermind sa flood control projects scam sa ating bansa under Marcos admin. Walang iba kundi si Saldico Das Rakot. Patay kayo dito. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Grabe po mga kababayan, hito na. Lumabas na rin ang katotohanan tungkol sa mga kababalaghan sa flood control projects under Marcos admin na puro ghost, puro insertion, budget insertion. Ngayon, ano po ang mukha na ihaharap ngayon ng mga buaya diyan sa Kongreso na pilit kinukunik ang korupsyon sa Duterte admin? Mainit-init pa po ito mga kabisdak. Mayor Magalong, tinukoy po ang mastermind sa korupsyon sa ating bansa. Hindi lang ito sa flood control, kundi lahat ng forma ng korupsyon sa bansang ito. Tinukoy po niya si Saldico, ang mastermind umano, pero meron pa di umanong pinaka-mastermind. Ang tanong, si Tambaloslos ba ang pinaka-mastermind? O si Ngiwim? Patay tayo dyan. Palike po muna mga kabisdak bago po natin. Sige, ilabas na po natin yung agad-agad yung sinasabi ni Mayor Magalong. Ito po ay kapihan sa Manila Hotel. Kanina po ito, meron silang press con at sinabi po talaga ni Mayor Magalong na ang mastermind ay si Saldico. Ngayon, grabe, bilib ako sa reporter na ito, palakpakan natin. Natanong niya, ang galing ho. Pero ito muna, pakinggan natin si Mayor Magalong muna dito. Ang corruption, massive na po. At ito po structural, systemic, and sad to say po that it's already a highly organized crime sa ating bureaucracy. Ang nangyayari po kasi, banggitin ko lang po yung nangyayari. Tuwing nagkakaroon po ng project o programa yung ating mga mambabatas, ang kausap lang ho nila, yung kanilang mga district engineers sa DPWH. Kaya kalamitan ho, pag nagkaroon ng implementasyon, ang local government, walang kaalam-alam. And this is not only a common sentiment in the city of Baguio, this is actually a common sentiment among the mayors, cities, municipality, including governors. Kasi nakakausap po yung mga governors eh. Kaya ho, nagtataka kami, despite the fact na may local government code, na nandun naman yung provision na yon, hindi nasusunod. Bakit? Kasi ho, kalimitan, alam nyo naman, yung district engineer, sino namimili dyan? Correct. Ang namimili naman dyan, yung mga babatas, hindi naman ho si Secretary DPWH. Kasi ganyan na ho naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga, nandun ho yung complicity. Nandun po yung sindikato. No? Well, there is an ongoing House and Senate investigation. Tingnan lang muna ha. Ito maliwanag, may sindikato sa Kongreso dahil ang mga kongresista ang namimili ng mga kontraktor. O hindi district engineer, patay tayo dyan. Pakinggan natin. Kanya-kanyang charges na ito eh. I mean, doon sa kabila, senador ang mga binabanatan. Doon sa kabila, congressman ang binabanatan. Parang kitang-kita mo yung ganun ang nagiging postura eh. So, can you put on record, is BACC and or the Mayors for Good Governance batting for the creation of an independent commission to look into this flood control project scandal? From the very start naman, ang stand ho ng Mayors for Good Governance is for a third-party independent body. Kaya nga ho, lagi po akong nalalagay sa alanganin every time na magsasabi po ako ng sarsuela. Every time I refer to the House investigation. Ako, siguro from a very personal perspective, hindi naman sa Mayors for Good Governance, personal perspective, I see yung Senate na investigation more credible. Pero karapatan ho nilang dalawa yun eh. Karapatan ho nila.
Kaya ulitin ko, I go for the third party independent investigating body. Mapapalakpak tayo dyan. Tama ka dito, Mayor Magalong. Ang credible talaga ngayon na nag-iimbestiga patungkol sa flood control projects, corruption ay Senado. Ang nakakainis nga ho, maganda na po yung direksyon. Mayor Magalong na mismo nagsabi ha. Maganda na po yung direksyon ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Yung pamunuan ng Senado, ginulo ni Tambaloslos kasi papunta na sa kanila ni Saldico eh. Mas credible po ang Senado. Patay kayong mga buhaya kayo, sarswila ang inyong mga investigasyon ngayon. Ito. Malaman-laman na po natin ngayon kung sino yung pinaka-mastermind. Wala pa pala yung pinaka-mastermind, yung mastermind lang muna. Pinangalanan po dito ni Mayor Magalong ang mastermind sa korupsyon, sa flood control. Hindi lang sa flood control, kundi lahat ng proyekto ng gobyerno na pinunduhan ng bilyunis sa kaba ng bayan na pinapadaan po sa insertion. Ito na yung sinabi ko nga sa inyo. Hindi po mga kontraktor yung most guilty, hindi yung mga diskaya, nagkatuon mga negosyante sila. Ang pinaka-most guilty, itong nasa DPWH, itong nasa Kongreso ngayon na nakaupo. Pakinggan natin si Mayor Magalong. At least, mataas yung kumpiyansa ni Mayor Magalong sa Senado. Nasabi niya na mas credible kumpara dito sa House of Crocodile Farm na puro sarswila daw. Ito. Also, kanina po, just a follow-up. Kanina you've mentioned na the Senate investigation is more credible than the investigation or probe being conducted at the House. Kayo po, can you share lang your observations on the investigations that happened? How different are the investigations pagdating doon sa House and sa Senate? Well, unang-una, klaruhin ko lang. Ang abot ko lang kasi is sa lower house. Yung involvement ng ibang mga congressman. I would like to categorically state also that hindi lahat ng congressman may tiwali. Correct. May katiwalian, rather. Marami sa kanila ang maayos. Hindi Stop muna tayo. Guma, wag ka nang mag-react. Hindi nga nagre-react si Kung Pulong sa mga banat ni Magalong eh. May mga matitinong kongresista, alam natin, pero maraming latak talaga. Ito was malinaw. Tuloy, Mayor Magalong. Hindi ko abot ang Senate. Hindi ko alam kung anong gaano kalalim ang involvement nila. But looking at the, observing and watching, I would say mas credible yung sa Senate. Being an investigator, nakikita ko yung how the process is being done. Mas nakikita ko talaga na mas maayos. Aray ko! Tambaluslos! Pastor Dila! Paano na yan? Mas credible. Mas credible ang Senado. Pucha. Ano rin dun? Buhay ka pa? Jokno, De Lima, Luistro, na pinipilit ikukunik ang flood control anomaly, iskandal sa mga Duterte. Mas credible ang Senado. Kayong mga nasa Kongreso, puro kayo mga buhaya dyan, maniwala kayo, bukod sa mga matitino. Ito na ang pinakahihintay natin, mga kabisdak. Nung pinangalanan ni Pacifico Diskaya, si Martin Romualdez Saldico, nagulo ang Senado. Nagpalit ng liderato. Tinanggal si Marcolita, Duterte Black. Nagpa-imbestiga ang Kongreso. Kinontest nila yung pasabog ni Pacifico Diskaya tungkol sa mga napakaraming pangalan sa kongresista na pinangalanan niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagdala pa sila ng import si Vico Soto para sabihin sinungaling si Diskaya. Pero hindi nagpatinag si Diskaya. Kahit ginigisa ng mga buhaya, lumaban ho ito. Ngayon, sino ang mastermind sa lahat ng korupsyon sa bansang ito, lalo na sa flood control projects? Pucha, palakpakan ko po itong reporter na ito. Alam niyo po ba kung sino yung reporter na
nagtanong tungkol dito kung sino yung mastermind. Matapang. Naku, kaibigan natin to. Manoorin po natin, pakinggan natin. Po from SMNI, parang na-mention nyo kanina na parang may sindikato po dito sa flood anomaly, flood control anomaly. And then parang na-mention natin yung mga kongresista, tapos yung mga DPWH. For the record po, Mayor, yung pangunahing sindikato ba dito ay mga kongresista? Yung. Di pa sumagot Yes siya po, kasi dyan. we mentioned kanina na parang may talagang sindikato po dito sa flood control anomaly. So yung gaano po kalaking involvement, sila po ba yung mga pangunahing sindikato dito sa anomalya, yung mga kongresista? Eh, wala kaduda-duda naman eh. Marami sa kanila involved. Eh, no? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin eh. Boom! Hey, tumayo balahibo. Palakpakan natin si Margot Gonzales po yan. I think, Margot, palakpakan natin si Margot. Sino? Ang reporter na yan, si Margot ng Isiminay. Ang mastermind, si Saldico. Wala nang takas ang mastermind ng sindikato. Hirap na hirap banggitin ng mga buaya ang pangalan ni Saldico na ngayon tinuturo ng mastermind ni Mayor Magalong. Ano kayo ngayon? Nasaan ka na, Saldico? Lumayas na ang buang. Si Dracula, ano na daw sila, malnourished na. Anemic. O paano to? Mga kongresista, Ridon, mag-imbestiga pa ba kayo? Harap-harapan na po, sinabi ni Mayor Magalong ng mastermind si Saldico. Wala na kasing duda yan eh. Nasa Amerika na, tinakasan na niya ang kanyang responsibilidad. So ngayon, patawag ninyo si Mayor Magalong. Nakapagtataka nga eh. Si Mayor Magalong, ang dami ng revelasyon. Ang dami ng pinagsasabi. Sarswilang investigasyon sa Kongreso, hindi nyo mapatawag-tawag. Hinamon ni Pastor Abante na maglabas pangalanan. Nagpangalan na siya ngayon. Pinangalanan niya si Saldico ngayon na mastermind. So ngayon, ipatawag nyo si Mayor Magalong. Naku, patay kayo dyan. Sige nga, tuloy oh. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress. Kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Di ba? Nakakalungkot isipin. Mayor, for the record, ang sa tingin niyo ang mastermind dito si Saldico? Hindi ko alam. Baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan. Di ba? Hindi naman. Tapos, ito Stop muna ha. Okay. Si Saldico, sinabi na niyang mastermind. So, meron pang pinaka-mastermind. Kasi hindi lang naman daw, si Saldico, hindi naman daw yan basta-basta gagalaw kung walang pinaka-mastermind. Animal kang tambalos-los ka, malapit ka na talaga. Tuloy oh. Ito pong independent commission na gustong buuin ng Malacanang, sa tingin niyo po ba medyo parang nababagalan kayo? Kasi syempre, weeks na yung... May reason naman. I feel na, observing and watching the President, makikita ko naman siguro na may strategy siya. Baka siguro may mga reasons kung bakit nagkakaroon ng delay. Meron naman strategy ang ating Presidente. Let us give credit to the President. Kasi kung wala yung message niya nung SONA na mahiya naman kayo, hindi siguro mapapast-track itong awareness campaign namin against corruption. Doon talaga nag-trigger yung bilis yung pag-escalate niya. So, let us wait for the President. Siguro meron siyang tinitingnan may mga kino-consider siya. Thank you, Mayor. Good morning po. I'm Camille Samonte po from TV5. First po kay Mayor Magalong. Just want to follow up. You mentioned na may mga nag-gather na po kayong pieces of evidence. May we know this is against congressman po ba yung plano nyo po na filean or a contractor? Siguro, pinakamaganda hintayin na lang nilang humarap ako sa Kongreso bago ko sagutin. Pero kung sa mga contractors din lang at sa mga DPWH, madali na lang yan.
Marami nang lumalabas eh. So, isa na po doon ay humarap na. Yung challenge talaga dyan is, admittedly, yung challenge talaga dyan sa mga politiko talaga. So ngayon, tama itong tama si Pacifico Diskaya, no? Sa pagpangalan dito kay Saldico, na mayroong bagman na pumupunta sa kanilang opisina, mga kongresista, para kumuha ng pera, magkubra ng bilyones na pera, at ibibigay dito kay Saldico at kay Romualdez. Patay tayo dyan. So wala na. Yung puzzle nabubuo na. Kaya siguro pinatigil ni Bongbong Marcos itong investigasyon ni Senador Marcolita. Kasi nandun na umiinit na Lumalawak na ang investigasyon at natumbok na si Saldico. Nabanggit po kasi sa Senado si Saldico at ang nagbanggit itong si Pacifico Diskaya. O ngayon, Vico Soto, nasan ka? Bugok ka. Nangiipal ka pa. Nasan ka, Nasan ka, Luistro? Jokno, Ridon. Tangina. Sarswila yung investigasyon diyan sa Kongreso. Tinatakpan po ang totoong mastermind na binanggit na po ngayon ni Mayor Magalong na si Saldico. Ngayon napapasil tayo kung sino po yung pinaka-mastermind. Sino nga ba ang pinaka-mastermind? Ay putya, wala na pong suspitsa tayo Wala na po tayong ibang maituturo na pinaka-mastermind. Si Tambaloslos na Dahil sila po ang magkakaibigan. Di ba, pinagmalaki pa nga ni Saldico na lagi po silang nag-uusap ni Romualdez para sa kabutihan ng bansa. Hindi pala kabutihan, kagaguhan pala. O sasabihin ninyo, sinungaling si Mayor Magalong, bakit hindi nyo mapatawag-tawag diyan sa Kongreso? Tingnan natin yung mga tapang ninyo. May kakasuhan, si Mayor Magalong na mga kongresista, ito yung pinakamaganda. Ngayon, hanggang ngayon, di man na mapatawag si Mayor Magalong sa Kongreso. At least yung Senado, pinuri ni Mayor Magalong na mas credible ang Senado. Tama naman, wala siyang nakikitang mga kurakot dyan sa Senado na may kinalaman sa flood control projects, scam ng Marcos admin. Putya, o bayan, ano na? Ito na, pinangalanan ng mastermind, tinuro na ni Mayor Magalong na si Saldico ang mastermind. Pinapasil na lang natin yung pinaka-mastermind. So ngayon, yung pinaka-mastermind, malamang may Panginoon. Naku, animal na ngiwiim. Malapit na talaga ito matumbok, mga kababayan ko. O ito, pinaluapan muli ng mga media ng interview itong sinasabi ni Mayor Magalong na ang mastermind si Saldico. O ito, medyo mahina lang ng konti ito. Pakinggan natin. If it's a highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin yung salita. Pero definitely, And you mentioned Saldico kanina. ayas mo. Siya sa mga kwan dyan. Isa sa mga figures. And may isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw yung siyempre, hindi naman gagalaw yung walang pahintulot yung mas mataas na kanya. Siya sa house. Tamang inference na po nila. Tamang inference na po nila na kung sino yung mas mataas sa kanya. May nagbigay ng basbas. Ang dali lang sagutin yan, no? Siyempre, ito na, maliwanag na, may pinakamataas pa kay Saldico. Tambaloslos, umamin ka na. Umamin ka na, at ituro mo na yung Panginoon mo. Kasi, siyempre, mastermind. May pinaka-mastermind. Siyempre, may Panginoon. Patay ka ngayon. Kayo pala ang naglima sa kaban ng bayan, mga hunghang kayo. Dapat managot talaga itong magkaibigan at magpinsan na to. Grabe yung nangyayari ngayon Sa Nepal, di ba? Bangladesh. Oh, meron pang meron pang South Korea, Indonesia. Ang issue corruption. Diyos ko. Ito sa Pilipinas, malapit na patay talaga kayo. Nabibihisa na ang mga mukha ng mga magnanakaw sa bansang ito. Kaya ako, bilib po ako dito kay Diskaya.
tumutugma yung kanyang sinasabi. Hindi ako believe dahil nagnakaw siya, kurakot. Hindi ako doon believe. Believe ako dahil sa katapangan niya na kumanta sa Senado, na pinuri ngayon ni Mayor Magalong, na pinangalanan ni Diskaya ang dalawang pangalan na hindi mabanggit-banggit sa Kongreso, Saldico at Romualdez, na ngayon na may tinuro ni Mayor Magalong na ang mastermind ay si Saldico. So ngayon, tingnan mo, i-play lang natin kaunti itong pagsagot ni Pacifico Diskaya dito kay Jokno, na talagang gusto nilang i-connect sa mga Duterte. Paano makukonik? Ito na sinabi ni Mayor Magalong. Pakinggan natin. Nagsimula po kayo mag-flood control projects sa 2016. Tama po ba yun? Your Honor, hindi po. Nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arroyo pa po. Patay. Panahon pa po ni President Pinoy po. Unti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded during the previous administration, not this one? Hindi ko na po masyadong matandaan, Your Honor, yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po, medyo marami-rami na rin po. Or ano po, from 2012. Dali si Pinoy. Are you willing to provide this committee with the information of how many, where, and how much each of these projects were that were awarded during from 2016 to 2022? Yes, Your Honor. Yes, may we ask Mr. Chair that that be submitted. Kaya po ninyong may submit yan na by tomorrow. Tingnan mo ha. Nawala na sirang plaka na sila dyan sa Kongreso eh. Pinipilit nila na i-connect sa mga Duterte. 2016 daw na nag-start sa flood control. Inamin naman ngayon ni Pacifico 2012 daw. Panahon pa ni Pinoy, meron na silang flood control, Aquino admin. Bulilyaso. Kaya hirap-hirap sila i-connect sa pamilyang Duterte. O ito pa, isa pa, si Luistro. Bilib din ako dito sa kay Diskaya dahil nanindigan siya. Totoo. Ay, nagkatugma na ang lahat eh. Tingnan mo ha. Dito kay Luistro, pag-usapan din natin. Kasi binira din ni Pacifico itong si Luistro. Gusto kasi nilang i-connect sa mga Duterte. Pakinggan lang natin kahit konti. Oh. Now, I wish to show you Yung kayamanan. of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Kasi may graph, no? Yung mga kayamanan daw. Ayan, oh. Diskaya, magkano yung halaga na proyekto, no? Na nakuha niya. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017. Sinabi daw. 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Pakinggan yung sagot. Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa
unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Oh, wala daw nanghihingi sa kanila. So, ibig sabihin, walang mga buhaya humihingi ng kickback sa kanila nung panahon ni former President Duterte. Pero hindi pa niya nasagot yung pinakatanong kung bakit daw mas malaki daw yung kinikita niya, revenue, under Duterte admin kumpara sa Marcos admin. Ito, tingnan no. Sunod yung sagot niya ito. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying Ito na. Ibig sabihin yan, kurakot ang gobyernong Marcos talaga. Yung past 3 years administration, wala daw pangungurakot. Si BBM lang talaga ang kurakot. Tang-inumin. Hindi pa iyak ka dyan, Luis Tro. Tuloy, oh. na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nangihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyadyaryo po namin. Kaya wala. Ano po, madalas po ako magpadyaryo. Meron po akong mga, ano po, pinadyadyaryo ko po yung mga taga DPWH kadalasan. Ayan. Can we show the next slide, please? Yung next slide. Teka lang ha. Putsangin na, napahiya si Luis Tro dito. Sa panahon ni Tatay Digong, nagpapadyaryo siya. Pag may nanghihingi ng mga DPWH secretary, pinapadyaryo. Pagpadyaryo niya, inimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya walang corruption talaga. Ngayon, wala man lang, hindi man lumaban si Bongbong sa corruption, kaya wala nang padyaryo, hindi na papansinin. Kaya anli ang kurakot ngayon. Ito muna, tuloy natin ng konti. As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? Tingnan mo, ang sagot niya. Sunog si Luis Tro dito. There. It shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po. At yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. Bong! Puro terminated pala sa panahon ni Digong ang proyekto niya. 12 billion lang. Samantala, 31 billion kay NGWM. Wala na. Ito na yung mastermind. Tinuro na ni Mayor Magalong. Saldico. Kaibigan ni Tambaloslos na pinsan ni Bongbong Marcos. Harap-harapan sinabi ang mastermind si Saldico. Nililihis lang ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Sinabi na eh. Nandyan na yung pangalan.
Ang gawin na lang, investigasyon na maayos. Huwag kayo, Kongreso. Huwag magiging sarswila. Kayong mga buaya kayo, imbestigahan nyo sarili ninyo. Putsa guys, ang laki ng problema nito. Ngayon, na tinuro na ni Mayor Magalong at sinabi na niya na mas credible ang Senado kumpara sa Kongreso at tahasang pinangalanan ang mastermind na si Saldico, dapat kayong mga buhaya dyan sa Kongreso, tumigil na kayo sa investigasyon. At dapat siguro ibalik si Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Pucha, ang laki ng ginawa na maganda ni Senador Marcolita. Eto na ho. Tinuro na ang totoong mastermind. Ang puzzle na lang at ang katanungan. Sino ang pinaka-mastermind? Kasi may mastermind na. At sino ang Panginoon ng pinaka-mastermind? Good luck po sa ating lahat. Bisdak Pilipinas, God first. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.